Kaya pag matagal kang nagluluksa sa isang bagay na dapat mag-move on ka na, nandun ka pa rin, hindi mo mayakap yung layunin ni Lord sa buhay mo ngayon. God has given you a purpose. Kaya lang, dahil sakit, niwang ka, ganito, nako, doon ka na lang. Mayroong plano sila. Yun. Ano yung old habit na lumabas sa kanya? The culture of the stick. Ano yung culture of the stick? Naalala nyo, Moses was accustomed to using the stick. Growing up in Egypt, he was surrounded by a culture of stick. Ano yun? Naalala nyo, one day, Moses saw an Egyptian beating up a Jew. Pinapalo, ginagamit yung stick ng Ehipto. Doon sa kanyang, alam na niya na siya ay Hudyo nakikita na niya Anong ginawa ni Moses? He killed the Egyptian using a stick also. But God entered his life and it changed him. Kaya in Numbers, makikita nyo, nagbago talaga si Moses. Look at Numbers 12 verse 3. Now Moses was very humble. More humble than any other person on earth. Bumait si Moses. Binitawan na niya yung stick, hindi na siya ganyan. But in Kadesh, in his grief, kasi hindi siya naka-move on, old anger issues resurfaced. So instead of trusting God, he descended into taking matters into his own hands. Yun ulit. Kaya instead of solving problems this way, he used the stick. Hitting things with stick. Sino sa inyo rito? Maging honest kayo Pag hindi gumagana yung bagay sa bahay, pinupukpok nyo. Diba? Yung remote, ay gumana ng remote. Diba? Diba? Yung radyo, ba't ayaw umana to? TV, ganyan. No? Yung anak mo, ayaw gumana. No? Diba? Ganun tayo. Gamit tayo ng stick. But remember this, you don't solve problems by hitting things with a stick. Oh, let's be honest. Nung online class natin ng 2 taon, mga parents dito, ganito ba kayo? Maging honest, May hawak na stick, binabantayan yung anak. Anak, huwag kang matutulog, Open the camera. Di ba? Tapos ito, nakita ko, natuwan-tuwa ako dito. Ang talino nitong batang ito. Nung online class to, nag-isip siya, sabi niya, babawi ako sa teacher ko. Ito, tingnan niyo. Hinihintay kong sabihin ni ma'am, ayusin mo, upo mo. Wala ka sa bahay. Nasa bahay siya. Di ba? Using the stick is Egypt thinking. Egypt culture, not kingdom of God thinking, not kingdom of God culture. So if we use the stick, we perpetuate an endless cycle of conflict in our relationships and in our world. But God is showing us a better way. It's a stick or shalom. Can you say stick or shalom? Will you be a person of the stick or will you be a person of shalom? You know, there is a lot of pain in this world. Ang daming tao gumagamit ng stick, gumagamit ng anger. There is so much rejection, so much hurt, so much damage, judging, criticizing, slander, so much. Grabe, sasali pa ba tayo doon? Naalala ko, may naglalaban, pulis, si Pedro. Kalaban niya, isang terorista, nandun sa isang nagtatago. Si Pedro, talaga namang, sa gitna nung labanan na yan, sabi ni Pedro, sumuko ka na! Ganon. Sinisigawan niya yung mga terorista, sumuko kayo! Wala na kayo mapapala! Sumagot yung terorista, susuko lang kami! Kung i-spell mo, ceasefire. Sabi ni Pedro, ituloy yung laban! Patay kong patay! Padadalan ko na lang kayo ng chrysanthemum sa libing nyo. Sumagot yung terorista, spell chrysanthemum! Sabi ni Pedro, sabi ko rose, bingi! Laban ko laban! Walang espeligan!
Magulo na ang mundo. Sasali ka pa ba? We have a choice. We can add to that pain. Or we can remove a little bit of that pain by shalom. Sabihin nyo nga, shalom. Alam niyo ibig sabihin ng shalom? Anong ibig sabihin ng shalom? Peace. Pero may malalim pang kahulugan ang shalom. Let me tell you this. Ang ibig sabihin ng shalom, bayad na utang mo. Ayaw namin ang salitang yan, kaming mga Bombay. Naalala niyo si Jesus namatay, nabuhay muli. Tapos yung mga apostles niya, disciples, nung nakapako si Jesus sa krus, wala silang lahat. Lahat sila may atraso kay Jesus, may utang sa Kanya. Nung namatay siya, nabuhay muli, alam nila, nandun sila sa isang kwarto, nagtatago, natatakot, pasyalan ni Jesus. Bakit? Baka pagalitan sila. Kasi may atraso sila eh. Nagpakita si Jesus. Alam niyo unang sinabi ni Jesus? Shalom. Ano sinasabi ni Jesus? Bayad na yung utang niyo. Kahit iniwan niyo ko noon, bayad na. Shalom. May mga nakasakit sa inyo. Pwedeng hindi tao. Pwede yung kumpanya nyo na minahal nyo, tapos iniwan lang kayo sa ere. Will you be a person of the stick or a person of shalom? Iniwan ka nung tatay mo. Will you be a person of stick or shalom?